Alam ko na kung saan napupunta ang extraordinary funds ng mga kongresista. Dito oh. Ang thumbnail mo, plantita. Tapos yan ang iyong panimula. Nakakatuwaan lang naman, masyado ka namang seryoso. Eto na nga. Lumabas ang pagiging sutil ni Bibi Sara. Kayo kasi puro bintang na walang ebidensya. Ayaw nyo kasi kapag sinasabihan kayo ng derecha. Yun bang papangalanan kayo at sasabihin hindi kayo karapat-dapat sa katiting na respeto niya. Kung noong nakaraang literal na namundok siya, ngayon naman dinala sa bakuran niya pati sa sala niya. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Si Bibi Sara sumama na sa kanila? Naging komunista na din ba? Nung umakyat sa bundok na indoctrinate na nila? Kalma muna. Silipin muna natin ang Facebook account ni Bibi Sara at ito ang sabi niya. Kamakailan lang nagdesisyon ako na maglagay ng maraming halaman sa loob ng bahay para mabigyan ito ng vibe na parang nasa gubat. Kita mo na, kasutilan nito? Kung yung mga bata ng mga makakaliwa literal na sa gubat nakatira. Tapos papasaringan mo na naman sila na maganda ang vibe kapag feeling nasa gubat sila. Sige, Bibi Sara, banatan mo sila. Tuwang-tuwa kami kapag umiikot ang puwet nila. Yun bang umuusok ang tenga sa galit nila? Dahil kahit anong gawin nila, mali na binangga ka nila. Baka naman nature lover lang naman sila. Connect to the nature ba? Kaya mas gusto nilang tumira doon sa bundok ang pugad nila. Hindi lang pampaganda, nakakatulong din ang mga halaman at paglinis ng hangin sa pamamagitan ng paggawa ng oxygen. Nagpunta ako sa Quezon City Memorial Circle para mamili ng halaman dahil marami akong napapanood na vlogs na nagre-recommend nito. Kita mo na? Nanonood din pala ng mga vlogs si Bibi Sara. Sana naman mapansin tayo para malaman niya na isa tayo sa kanyang mga tagahanga at handang magtanggol sa kanya. Kaya mag-subscribe ka na para mas malakas tayo sa pagsigaw ng suporta hanggang sa mapansin tayo at umabot sa kanya. Isa sa mga nabili ko ay snake plant dahil matibay ito at hindi nangangailangan ng sobrang init. Maganda rin itong ilagay sa loob ng kwarto at banyo. May suggestion ako, Bibi Sara. Bakit hindi kaya yung snake plant ang iregalo mo sa mga kongresista? Dahil sa mga ugali nilang mahilig tumuklaw kapag nakatalikod ka na. Reminder ba sa kanila na kahit anong tibay ng pader na ipanghaharang nila, kayang gibahin ng isang Inday Sara. Kahit sila pa ay kasing kamandag ng kobra dahil ikaw ay isang agila na dadagit sa kanila. Nagpapasalamat din ako sa isang kaibigan ko na may negosyo na mga halaman dahil binigyan niya ako ng malaking palmera. O Raul Manuel, ito ang itsura ng palmera para ma-educate ka. Baka kasi sa tanan ng buhay mo, hindi mo pa alam ang itsura ng isang totoong halaman. Samantalang yung mga kabataang nire-recruit nyo, yan ang ginagawang pansilong kapag umuulan at bumabagyo. Ginagawang unan at higaan. Minsan baka ginagawang ulam na lang kapag sikmura ay kumalam. Biruin mo, lechon ang ulam mo, samantalang sila delata at damo-damo. Samantalang kayo nakahiga sa malambot na kama. Sila, mga likod nila ay puno ng kalyo dahil sa tigas ng higaan nila. Naalala ko tuloy ang bahay ni Lola Suling na puno rin ng ganitong halaman sa kanyang balcony. Ngayon parang malagubat na ang vibe sa sala at masarap ang pakiramdam na napapaligiran ng berdeng halaman. Siguro ganito rin ang pakiramdam ng mga rebeldeng nalinlang. Sarap na sarap sa berdeng kapaligiran. Teka lang, Bibi Sara, berde? Hindi kaya kulay ng dugo nito ang iyong pinatutungkulan? Nakita ko yung double meaning doon, Bibi Sara. Sutil ka talaga. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at batang makabansa. Kita mo na? Bansang makabata? Hindi tulad nyo na ginagamit ang mga bata para sa inyong pansariling kapakanan. Kita mo na? Batang makabansa ika niya. Pero paano magiging makabansa ang isang bata kung mandatory ROTC ay tinututulan nyo pa? Nilalason ang mga murang isip at tinuturuan na maging komunista. Kung wala tayong konsensya sa mga pinaggagawa nyo, kunting awa man lang sana ang ipakita nyo. Ay, teka, sa mga ito ba tayo hihingi ng konting awa? Baka kay Satanas na benta na pati kaluluwa nila. Maraming mga inang lumuluha sa pagsira nyo sa buhay ng mga supling nila.
Nangarap na mapag-aral kahit mahirap ang buhay. Nagsakripisyo ng sobra kahit ibenta ang bahay at kalabaw. Ito daw ang ipanlalaban niya kapag umatake ang China. Kembot dito, kembot doon, pilantik dito, pilantik doon. Ikaw kaya ang ibala ko sa kanyon. Ito namang si Barry, binakbakan ng pag-akyat ni BP sa bundok. Teka lang, sino si Barry? Barry Gutierrez, yung spokes ni Mama Lenny. Yung utak nito kalahati hangin ang laman. Biruin mo, issue sa kanya ang pag-akyat ng bundok ni BP. Bakit daw? Hindi na ako ang magpapaliwanag tungkol dyan. Kaya Lods, pasok. Alam niyo mga Lods, itong dating spokesperson no, ng dating VP, number 1 tanga. Sabi niya dyan, ang lupit sa time management ng ating VP Education Secretary. 91% ng mga 10-year-old na Pilipino hirap magbasa. May backlog na 197 na classroom na lumalaki pa taon-taon at may mahigit na 40,000 na kulang na teacher. Pero may oras siyang tsumil sa bundok. Lodi talaga. Alam nyo, ito sila, sobrang tanga talaga nila kasi hindi mo ba alam, Barry, ang tinatawag na delegation? Delegation of task? Ano ba gusto mo? Ha? Si VP Inday Sara, no? Si VP Inday Sara, yes, Department of Education Secretary siya. Ano gusto mo? Siya magturo sa lahat ng mga hirap magbasa? Siya ang personally mag-hire ng mga kulang na teachers? Diba? Anong gusto nyo? Diba? Yung lahat ng problema sa DepEd, siya yung personally gagawa? Magsosolve? Tanga ba kayo? Palibhasa wala kayong alam sa leadership. Palibhasa, di ba? Yang ina mo, pabida-bida. Gusto niya siya lahat. Ibahin mo si BP Inday Sara, hindi siya katulad ng ina mong pabida-bida. Para lang may masabing may nagawa, ang yabang-yabang pa. O di, anong nangyari, di ba? Hindi nanalo, no? Kasi hindi maramdaman ng mga Pilipino ang ina mo. Yan ang totoo. Kayo lang naman ang mayabang eh. Kayo lang naman ang nagsasabi, maraming nagawa. Sure ka? Eh, wala nga kaming naramdaman na nagawa ng ina mo. No? Ng ina mo. Kaya nga talo eh, kasi walang naramdaman ang mga Pilipino sa kanya. Hindi katulad kay VP Inday Sara na subok na at ang dami, imagine mo sa 1 year plus, di ba? Ang dami na niyang Pilipinong natulungan sa mga cash assistance, burial assistance, at hindi pa namimigay ng, di ba, ng anemic na spaghetti. And anong masama? Di ba? Anong masama? Di ba? Kung mag-hiking si VP Inday Sara, 1 day lang naman yan eh. And take note, double purpose yon na i-promote pa ni VP Inday Sara ang turismo. Na, di ba, napopromote pa ni VP Inday Sara ang mga Pilipino, di ba, na maganda mag-hiking and at least in that way, di ba, mas ma-expand at mas yung kanyang connection sa mga tao kahit sa liblib na lugar, kahit doon sa mga bukid. Nagets nyo? Hindi naman kasi iyan katulad ng ina mo na lights, camera, action. Kaya alam nyo mga Lods, nakakatawa talaga sila kasi, di ba, ang gusto nilang mangyari, pag ikaw ay inihalal, no, at naging public official, ang gustong mangyari ng mga kakamputs na yan, ay dapat wala ka ng karapatan magpahinga, wala ka ng karapatan gawin yung mga ibang bagay. Yan sila. Di ba? Kumbaga, ang gusto nila, perfect ka. Di ba? Ang gusto nila, wala kang tulog. Kailangan mo gawin to, kailangan mo gawin yan. Dapat ikaw personal, di ba? Ang tatanga. Huy, Barry, yan sila VP, di ba? Tao yan. Tao yan sila. Hindi mo pwedeng mag-unwind yan sila one day. Hindi talaga pwede. Yan ang mali sa inyo, no? Kaya natalo yung ina nyo. Kasi, no, ang sinasabi nyo sa mga tao, di ba? Kumbaga, ang palagi nyong ini-impose sa tao, halos Virgin Mary na yung ina nyo. Walang kasalanan, walang mali, lahat tama, perfect, kumbaga.
Huy, walang ganun. Kaya kayo natalo. Kasi ini-impose nyo sa mga tao na superwoman yung ina nyo. Na super perfect yung ina nyo. Walang ganun. Walang perfect, Bari. Di ba, wag kayong magpaka-ipokrito. Kaya kahit anong pabango ang gagawin nyo, kahit magsanib puwersa pa yung media para gawing santa yung ina nyo, hindi pa rin yan mananalo. Kasi style nyo bulok.